Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang, paktay na. Walang nagawa sa Kongreso sa biglaang utos, Pres Marcos, Gibo Teodoro, BP Sara. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Pinas News Insider. Yan mga karibin natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Pinas News Insider. Yan mga karibin natin. At kung bago ka pa lang at di ka po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga ka-reviews, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang ACT Teacher Party List Representative Franz Castro tila nasupalpal ni Defense Secretary Gibo Teodoro dahil sa pag-question nito sa budget ng Personal Security Group ng Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ating matatandaan ang nangyaring pagdinig ng Kongreso sa budget hearing ng Department of National Defense, kung saan tila kwinisyon ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro kung nasaan ang funding requirements ng Vice President Security and Protection Group. Dahil ayon kay Franz Castro, 433 parang isang batalyon na di umano ang personal security ng Office of the Vice President. Dahil dito, dinepensahan naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagkakaroon ng Vice President Sara Duterte ng Security and Protection Group. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, tatayuan ko ito dahil ang BP noon ay dinagdagan niya noon sa PSG budget at hindi consistent ang kanilang suporta. Dagdag pa ni Defense Secretary Gibo Teodoro, noon pang nakaraang mga panahon, ang security personnel ng VP ay kinukuha lang sa iba't ibang unit at hindi pa nakikita sa budget at hindi nare-report. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila tumaas ang kilay at hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, takbo kayong VP President para manasan mong maging isang batalyon bodyguard mo. Inggit ka lang. Franz Castro, baka gusto mo rin merong kang bodyguard. Kanang mainggit, protektahan talaga ang VP kaysa merong pag-iisip sa kaunlaran at tahimik na pamamayan. Not same like you. Walang peace, puso at isip. Talagang nayayabangan ako kay Castro sa mga ginagawa niya sa pag-oppose ng budget sa bansa. Talagang trabaho niya sa Pinas ang mamumuno na mahilig magbuna sa tao para ibagsak lang. Parang walang pinag-aralan . Ayaw niya. Pero mga karibin natin, medyo halata na po si Castro mga karibin natin. Kasi yung mga budget hearing mga karibin natin, palagi niyang nililink dito kay Vice President Sara Duterte mga karibin natin. Biruin mo mga karibin natin yung budget dapat na pinag-uusapan dito ay patungkol po sa Department of National Defense. Ba? Pero sinisingit niya po itong kay BP Sara sa mga security ni BP Sara. Medyo Castro napaghahalataan ka na tuloy na obsessed kayo kay BP Sara. Di ba mga karibin natin, talagang gigil na gigil itong makabayan na black, dito kay VP Sara. Di natin alam kung ano bang pinanghuhugutan nito mga karibin natin, eto nga may pagmamahal ba ito sa bayan mga karibin natin? Parang wala naman tayong nakikitang pagmamahal sa bayan ng ito si Castro. Palaging oppose ng oppose.
Parang yung nangyayari ngayon, mga karbi natin, itong si Castro, ay parang nalahian ba ito ni Lenny, mga karbi natin, at Teresa Hontiveros, na lahat po ng, di ba, nakikisawsaw sa lahat ng bagay sa ating gobyerno, no? Nako talaga. Niya ng pagbabago sa bansa natin. Sana tuloy-tuloy na talaga ang ROTC sa bansa para yun ang mga kabataan natin dito natuto na rin ng self-defense po. Iba talaga kung alam nung nasa posisyon ang ginagawa niya. Kahit anong gawing panlilin lang ng mga makakaliwa, di talaga makakalusot. Sana lahat ng department heads kagaya mo, Gibo. Franz Castro, kahit anong gawin mo kay VP Sara Duterte, hindi yan tatala dahil ang kaharap mo ay si Attorney Gibo Teodoro ng SND, veterano sa kanyang trabaho. Kaya ako pa sa iyo, Franz Castro, maglaylo ka na lang sapagkat hindi ka makakalusot sa mga paninira mo kay VP Sara Duterte. Kailangan ni VP Sara ng maraming security kasi VP pumupunta sa field at hindi lang nakaupo sa opisina. Nako Castro, dami mong binubusisi. Masyado na. Subukan mo ding umupo bilang pangalawang pangulo nang malaman mo kung gaano kahalaga ang ginagastos ng VP. Pero ang tanong, mananalo ba kayo kung kayo ay tatakbo bilang VP ng Pilipinas? Tinawag po na sinabi po ni Representative Franz Castro sa ating Vice President Sara Duterte, huwag niyang diktahan ng House at tinawag pang shameless o hindi na marunong mahiya ang ating Vice President. Grabe, no? Huwag niya raw diktahan. Huwag niyang pakialaman. Hindi ka na marunong mahiya. You are shameless. Yan po ang mga tinuran nito ni Franz Castro sa ating Vice President. Pero ang leadership po ng House of Representatives ay susunod daw po sa ating Pangulo. Ang ganda po ng ng word play ng mga to na ang prediction natin kahapon may isang mapapahiya eh. Isa sa mga magpinsa na mapapahiya, kung hindi yung Pangulo yung mapapahiya, yun pong speaker na pinsa ng mapapahiya. Dahil hindi sila pwedeng walang posisyon eh, di ba? Okay. Ngayon po, alam na natin kung sino yung napahiya. Kaya lang, dahil sa play of words nila, medyo hindi mabigat, no? Yung pagiging, yung pagkapahiya nila. Ito po ang sinabi nito ni Castro, antindi. Huwag niyang diktahan ng House. Sabi ni Castro kaya Vice President Sara Duterte for allegedly interfering in House affairs. Dagdag pa ni Castro. Nagtataka lang ako doon sa ating Vice President, doon sa kanyang statement, doon sa kanyang shameless interference. Ito nga lang mga karbi dyan di ba? Kayo po ba, kayo na nanonood ngayon mga karbi natin, naniniwala po ba kayong madidiktahan ni VP Sara ang House of Representatives, mga karbi natin? Di ba alam naman natin na maniniwala ba si Speaker Romualdez dito kay VP Sara? Sa palagay ko mga karbi natin sa palagay lang, opinion lang po ito, no? Hindi siguro, no? Kasi alam naman po natin yung mayroon pong tampuhan lang ba ito? O seryoso na po ito diba? Kaya nga ginagamit itong Makabayan Black, mga karbi natin para, diba, siraan po ang mga Duterte. Tapos sasabihin ngayon ni Castro na madidiktahan. Baka kayo ang nadidiktahan dyan sa Congress, diba? Sa palagay nyo mga karbi natin, sila siguro yung nadidiktahan dyan sa Kongreso, sila yung kinukumpasan, di ba? Dyan sa Congress. At hindi po si VP Sara ang makakapag dyan. Makakapag, di ba? Makaka-impluensya, di ba? Kasi ganun yung lumalabas mga karbi natin, parang ini-impluensyahan ni VP Sara. Sa palagay nyo po ba, ganun ang nangyayari? Huwag nyo naman po gawing tangang taong bayan, Castro, Representative Castro.
alam na alam naman po natin na kayo, di ba? Hindi po mangyayari yan. Walang kahihiyang anong tawag doon? Panghihimasok sa aming trabaho ng co-equal branch like the Congress. Antindi, no? Una, hindi po nakikialam si Vice President Sara Duterte. Ang linaw po na sinabi. Pinaalalahanan ko po kayo. Linawin lang natin kung ano yung sinabi talaga ni BP Sara. Baka iba na yung pagkaintindi nito ni Castro. Ayun, no? In light of the sudden and unannounced joint meeting being convened in the House of Representatives, I respectfully remind our honorable lawmakers of the very words that our President, pinaalala lang po ni Vice President Sara Duterte na ang Pangulo ay mayroon pong posisyon sa ICC. Hindi po siya nakikialam, nire-remind lang po kayo. No? Hindi po niya kayo pinakikialaman. In fact, pinapaalalahanan kayo. Kasi kung hindi nyo pa po alam, si Vice President Sara Duterte ang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng bayan. Ibig sabihin, nire-remind kayo. Baka nakakalimutan ninyo na yung Pangulo ay may sinabi na dyan. Okay. Tuloy natin. Ang sinabi nito ni Castro, ginagawa natin ang ating tungkulin. Baka siya yung unconstitutional na ginagamit pa yung letterhead ng OBP. Ha? Unconstitutional agad? Pinaalalahanan ka lang, unconstitutional na agad? Ang bilis nila mag-akusa, no? Baka si BP Sara daw yung unconstitutional. Lahat kay Castro, big words, shameless, unconstitutional. Ang lalaki po ng mga words na ginagamit. Pag pinaalalahanan ka, unconstitutional, tuloy natin. Dito sa pagdinig kaugnay na resolusyon para mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas doon. So yan mga karibin natin, ikaw ba na nanonood ngayon mga karibin natin, ipapayag ka po ba na tawagin po ang ating Vice Presidente na shameless mga karibin natin? Ano bang ibig sabihin ng shameless mga karibin natin? Walang hiya, di ba? Wala nang hiya. Ang ating Pangulo mga karibin, Vice Presidente mga karibin natin, sabi po ng Castrong ito. Mukhang binabaliktad niyo po yata yung sitwasyon mga karibin, no? Itong si Castro. Di po ba kayo ang walang hiya mga karibin natin? Itong mga makabayan black, kayo yata yung tinutukoy niyo yata yung mga sarili ninyo. Diba? Kasi kayo po ang hindi na rumirespeto sa ating Vice President. Pangalawang pinakamataas na posisyon ng ating bansa, tatawagin mong walang hiya? Ba't talaga sumusobra na itong mga ito mga karibin natin Parang hindi mga mambabatas. Diba? Parang usapang kalye na lang. Diba? Walang hiya ka. Ganon. Usapang lasing na ba ito, Castro? Diba? Wala nang parang wala. Diba? Minsan kasi sinasabi natin na ito yung nagbibigay ka pa ng, diba? Nagbibigay ka ng respeto bago ka magsalita. Honorable, ganon, di ba? Honorable, something. Pero alam ko, pag si Speaker Romualdez yan, mga karibin natin, baka hindi lang honorable, mga karibin natin, ang sabihin ni Castro. Di ba? Baka ang sabihin ni Castro dyan, ano ba? Lord, oh my Lord. Panginoon. Di ba? Kakaiba rin itong si Castro, mga karibin natin, Matapang po ngayon ang mga makabayan black, mga ka-review Sa panahon ngayon talagang tumatapang po sila. Kung dati mo yan sinabi kay dating Pangulong Duterte na walang hiya ka, diba? Iwan ko lang sa iyo Castro kung diba? Kung sinabihan mo si dating Pangulong Duterte na walang hiya,
Nako, saan ka kaya pupulutin? Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po dito sa balitang ito, no? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong mga reaksyon, nararamdaman patungkol po rito. Alright? Alright mga ka-review natin, kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto nga, huwag din pong kalimutang mag-subscribe kaya Pinas News Insider. Yan mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kaya Pinas News Insider, okay? Alright.